Ayan. So sa simula pa lang, sinabi na po kung para saan ba itong parable na ito. Sabi diyan, Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Na tayo ay laging manalangin, maging makulit sa ating pananalangin at hindi mawalan ng loob. Ano pa bang ibang term ng give up? Huwag tayong susuko, di ba? Ayan. So he said in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, "Grant me justice against my adversary." For some time, he refused yung judge, but he finally said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think, yet, because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me." In verse 6, sabi doon, "And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" So yung simula po, sinasabi doon na tayo ay dapat manalangin at hindi sumuko. But in the end, ang sinasabi po doon, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? So, sa verse 1 pa lamang po, as I said, sabi doon, wag tayong sumuko sa pananalangin. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, wag tayong mawala ng pag-asa. In other translation, not to lose heart or not to faint. Yung wag tayong manghina sa atin pong pananampalataya. So, for us to be able to understand the background of this parable, bago po kasi tinuro ni Jesus, ito pong parable na ito, or ikinuwento ni Jesus ang parable na ito sa kanyang mga disciple, ay tinuturuan na po ni Jesus in Luke chapter 17, tinuturuan na po niya yung mga Jesus tuloy, yung mga disciples about sa end times. And Jesus told them the realities of suffering, the delay of His second coming, yung times will get dark, times will get hard, times will get wearying, talagang ano yung wearying sa Tagalog? Like, parang ang dami nating pangamba and nakakapagpabagabag. Walang ano yun, tongue twister. Nakakapagpabagabag, di ba? Or nakakabalisa. So, marami pong mga bagay na maaaring makakapukaw, wow, Tagalog na Tagalog ulit, makakakuha ng atin pong atensyon patungkol sa mga nangyayari po sa panahon na tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Diyos. And even in our current period, ito po, itong ating season ngayon, makikita po natin na talaga namang ang daming nakakapagpapagabag. Parang mali na. Nakakapagpabagabag. Ayan. Diba? Ang daming nakakapagpabagabag po sa ating mga kalooban ngayong panahon na ito. Number 1, alam ko yung mga dumating na yung bill sa kuryente, nakakapagpabagabag talaga. 'Di ba? Sabi ka, hanggang kailan pa ba tataas ang bill namin sa kuryente? And then, tumaas ang langis, 'di ba? Though sabi nung iba, medyo bumaba na siya compared nung talagang nakaraang buwan na talagang sobrang taas. So, talagang nakakapagpabagabag. Ayan. Parang kinakabagan na ako sa pabagabag. 'Di ba? So ang dami po talaga, and while we are waiting for the coming of our Lord, it is really evident na talagang marami po tayong pwedeng maranasan. So even in Jesus' time, sinabihan niya na yung kanyang mga disciples na maaari silang makaranas ng iba't ibang klase ng pagpapakabagabag. Yun, so maaari na tayong makaranas talaga. And even today, nararanasan po natin yan. Ang taas ng mga bilihin, ang taas ng langis, ang taas ng kuryente. Pag nanood ka pa ng news, nakakapagpabagabag pa rin ang news. Bakit? Nag-aaway doon sa Senate, nagkakagulo sa Congress, and so on. And it seems that there are a lot of injustice that we are suffering or we are experiencing right now.
parang sinasabi natin, kanina nga nagkukwentuhan kami, sabi namin, ang taas-taas ng kinakaltas na tax sa sahod. Pagkatapos na ikaltasan ka ng tax, pag bumili ka, may tax pa rin, 'di ba? So talagang parang tas maririnig mo yung iba ay nakapagpagawa ng sariling daanan papunta dun sa kanyang rest house pa lang, 'di ba? So ang daming it feels so not ang tawag dito, hindi makatarungan, 'di ba? Hindi makatarungan. Kasi ang daming tao na nahihirapan, ang dami natin na parang tayo kung pwede lang na higpitan, mas higpitan pa natin yung sinturon hanggang hindi ka na makahinga para lang makaraos ka sa bawat araw. Pero yan po ay nakasulat na sa Biblia pa lamang. The reason why the Lord is telling us to pray. Ano daw sabi doon? To always pray and not give up. In other verses po sa Bible, it says, pray consistently. Pray continually. So talagang tayo po ay patuloy dapat na nananalangin. Bakit po ba? Kasi po alam ng Panginoon why the Lord is teaching this parable po. Kasi alam ng Lord na ang tao ay may tendency na mapagod kapag yung kanyang hinihintay or yung kanyang ipinapanalangin ay matagal dumating. So actually, one of the greatest spiritual danger, yung danger po natin bilang hindi lang siguro sa mga Kristiyano but even in non-Christians is yung sa ating mga Kristiyano, hindi natin talaga totally iiwanan yung ating pananampalataya eh. Pero nakakaranas tayo ng paghina nito. Bakit? Kasi parang sabihin mo, ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray ito, mga ilang taon na, pero hindi pa rin binibigay ng Lord. So talagang minsan kapag masyadong matagal, dumating yung atin pong ipinapanalangin, we tend to lose heart. Amen? Naranasan nyo na ba yun sa buhay ninyo na gusto nyo, na ang dami nyong pinagpe-pray, pero parang natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Buti na lang may ganong dulo, no? Na napapatanong ka, natutulog ba ang Diyos? Naririnig ba niya yung panalangin ko? Buti na lang sa dulo, sabi niya doon, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. So there are situation in our lives na parang gusto mong magtanong, naririnig pa ba ako ng Diyos? Pero marirealize mo rin in the end, hindi natutulog ang Diyos. Kasi sabi nga po ng Bible, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin ang ating mga panalangin. At hindi rin siya bingi para marinig ang atin pong mga hinaing. So, ibig sabihin po, may mga times lang talaga na inaalaw ng Lord na tayo po ay matutong maghintay. Maghintay lang po tayo. Hindi po ako umiyak na naluluha ang aking mata sa ilaw. Ayan. So kapag tayo po ay nadidelay yung atin pong mga panalangin, it is actually the same. Especially po in this season na ang mga tao sanay sa immediate gratification. Sanay tayo sa mabilisan. Pag nag-search ka nga lang sa internet, kapag ikot ng ikot yung browser, anong tendency mo? 'Di ba? Close. Ay, close na lang yan. Open tayo ng panibagong browser. Kapag nagpa-deliver ka, tapos natagalan, cancel ko na lang yan, ang tagal-tagal, ayoko mag-intay. Ganun din kapag nag-book ka ng Grab, 'di ba, or ng Move It. Pag sobrang tagal, parang walang nag-a-accept, cancel na lang, hanap ako ng ibang app. Ang tagal-tagal. So, parang ngayon, nasasanay tayo na lahat mabilisan. Lagi tayong nagmamadali. And at times, it is the same with our prayer. Na kapag matagal tumugon ang Panginoon or kapag hindi tumugon ang Panginoon sa oras na gusto natin, we tend to close our journal and we tend to forget praying. Parang ayoko nang manalangin. Parang wala namang nangyayari sa panalangin ko. And there are instances na ano pong nangyayari kapag natagalan? Come what may na lang.
Kung ano na lang yung mangyari, yun na, intayin ko na lang kung anong mangyari, ayoko nang humingi. Kasi parang we feel that we are being rejected. But let us always remember that the economy of the kingdom of God operates on a divine clock. Iba po ang oras ng Diyos at kailangan po nating manampalataya at magtiwala na yung timing ng Panginoon is always on time, always perfect. Because true saving faith refuses to quit when the answer is delayed. Kung talaga pong tayo ay nananampalataya sa Panginoon, kahit na matagal or kahit na may delay, patuloy pa rin tayong magtitiwala na ang Diyos ay sasagot. Because at times, kapag matagal po yung tugon ng Panginoon, we forget the value of spiritual endurance. We believe in that. Nakalimutan natin na kailangan nating matutong maghintay. In one of our memory verse po dito sa church, if you remember, in Romans chapter 5, verse 3 to 4, sabi po doon, kung na-memorize nyo pa, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. So meaning to say, having patience builds us up. Ibig sabihin, mayroong pinoproseso ang Panginoon habang tayo po ay nag-iintay, and one of it is our character na naglilid po sa atin para yung pananampalataya natin ay mas tumibay pa, because a man's faith developed during the periods of waiting. Kasi kung lagi nating nakukuha yung atin pong mga pangangailangan instantly, ang tendency maging na tayo, sobrang relax. Ay, kahit naman wala akong gawin, makukuha ko naman yan eh. Pero kung i-evaluate po natin yung ating mga sarili, talaga namang kapag dumarating ka dun sa panahon na sadsad, feeling mo sadsad ka na, dun naman talaga lumalakas yung pagtawag mo sa Panginoon na, Lord, kailangan kita in this season of my life. Pero kapag masyadong panatag ang buhay, kapag lahat ng kailangan mo ay nasa tabi mo lang agad, ang tendency, relax ka na lang. Masyado tayong relax. Ako, I admit that I have the same kind of character at times, but we thank the Lord because He is always reminding us na sa anumang season ng ating buhay, maging maganda man yung panahon or maging pangit man yung panahon, our God is the same God na laging kasama natin. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay laging nakikipag-usap at lumalapit sa Kanya. So, because of this human tendency to falter faith when times grow dark and difficult or wearying, Jesus paints a clear picture. Ito nga po yung parable of the persistent widow. So, dito po sa parable ng persistent widow, we can see two characters. Ano yon? Yung unjust judge at yung persistent widow. Diba? So in verse 2, makikita natin doon, kagaya po nung binasa natin, sabi niya, He introduces us to an unjust judge. Ibig sabihin, yung judge ay hindi siya makatarungan. Sabi nga kanina, wala siyang pakialam sa mga tao. Though in the Jewish life, yung judge daw po dapat ang kanyang role ay maging maging conduit ng Lord para magbigay niyang justice sa mga tao na nangangailangan ng justice. He should be defending the weak. But this man has no vertical accountability. Sabi nga rin, wala siyang takot sa Diyos and wala siyang empathy, wala siyang pakailam sa nararamdaman ng mga tao. So, pero meron siyang power, meron siyang kakayanan na magbigay ng justice doon sa mga naghahanap ng katarungan. So, parang sa panahon po natin ngayon, the people who should be giving us justice ay, sad to say, sila yung, sila yung nagiging cause ng injustice. Pero, let us always look sa atin pong Panginoon. Sabi nung kanta kanina, ano yung sabi nung kanta kanina? Let us look at Jesus, diba? Pakiulit. Pakikanta. Kanina pakiulit.
So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord. And by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day. And I will be complete in you. So, hindi lang po to simpleng kanta. It actually tells us yung situation natin ngayon. There seems to be injustice in our present time, but all we need to do is to look unto Jesus. Let us fix our eyes unto Jesus. Let us call upon Jesus kasi siya lang yung may kakayanan, yung kalbaryo natin ngayon. Let us always have faith in God that in His time, in His proper time, everything will be complete. Justice will be provided. Amen? So, dito po makikita natin, ang Lord, yung widow, ano po yung characteristic ng widow? Yung judge, sabi, he is unjust, wala siyang pakailam, hindi siya nagbibigay ng justice, parang kapag sinuhulan lang siya, doon lang siya magbibigay ng justice. Pero yung widow, isa po siya sa mga marginalized na tao sa lipunan. So, sabi nga nung iba, nasa laylayan yung mga widow. Bakit? Wala siyang asawa. Wala siyang, sa time po nila, walang capability yung widow. Wala siyang pera na pangsuhol para ma-bribe niya yung justice at bigyan siya ng justice. So, wala siyang legal standing to speak in court. So, ibig sabihin, ganun siya kababa. Wala siyang kakayanan. Pero ano lang yung kayang gawin ng widow? Mangulit. Mangulit lang. The only thing that left with her is her voice and her feet. Sabi dun sa parable, lagi siyang bumabalik doon sa judge para sabihin dun sa judge ng give me justice, grant me justice. Paulit-ulit hanggat hindi niya nakukuha yung justice, lagi niyang hinihingi doon sa judge. Diba? Sabi sa verse 3, she kept coming to him. Ibig sabihin, continuous, relentless. Pakisabi nga sa katabi mo, relentless ka ba? Ibig sabihin, hindi siya nagpapahinga, kailangan niyang, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung justice. So yung widow, hindi lang siya nag-file ng complaint doon sa court. Hindi siya yung, sige, magpa-file ako ng complaint. Bahala na yung judge kung i-grant niya yung justice or hindi. Hindi siya ganon. Because even the Bible says that faith without action is dead. So yung babae, ito yung kaya niyang gawin. Kailangan kong mangulit na yung justice ibigay sa akin, na yung judge ibigay sa akin yung justice. So she kept coming. That is her relentless action. She didn't just plainly complain and go home. She showed up at his court and pleaded not once but multiple times. Ano yung kanyang cry? Grant me justice against my adversary. So, ibig sabihin, merong gumawa sa kanya ng hindi maganda at gusto niyang makamtan yung justice na yon. So, she represents a powerless woman or man relying entirely on persistent pleading. Ang kanya lang pinanghahawakan, kailangan kong mangulit kasi tama yung hinihingi ko. In our life po ba, have we experienced being powerless sa buhay natin? Na parang wala ka na talagang choice kung di umiyak na lang sa Lord. Have you experienced that? Alam ko sa point ng buhay natin or sa ilang taon natin na nabubuhay sa mundo, meron po tayong punto sa buhay natin na talagang ang Diyos lang ang pwede nating kapitan. In my life, ang dami kong experience na ganyan. Sabi ko nga, nakwento ka before, talagang wala kang payong umuulan.
Pero dahil din naman doon sa mga experience na yon, doon mo nakikita kung paanong yung being powerless mo, our powerful God can move in that instance. Na yung powerless mo, ang Lord ang magkukumpleto nung lahat ng kakulangan natin. Amen? So sabi ko nga po before yung sa payong, nung college ako, wala akong payong talaga. Dahil wala kaming pambili ng payong. Kahit gusto mong magkapayong, payong na lang, hindi mo pa mabili. Kasi baka mahal-mahal pa yung payong that time. Ngayon kasi mura na lang payong eh. 'Di ba? Pero kahit 100 pa yan, apakahirap. Kasi pumapasok talaga ako na ang dala-dala ko lang ay baon. Pag naligaw ako, wala nang pambayad. Kailangan ko na maglakad. Kaya bawal maligaw. Ayan. Pero kapag umuulan, lagi ko talagang, ang Lord lang, Lord, malapit na po akong bumaba. Wala po akong payong. Pero syempre, hindi naman ako nagsasalita sa jeep. Sa isip ko lang yon. And ang Lord talaga, kumikilos. Pag malapit na akong bumaba, humihina na ang ulan. So, doon mo makikita, Lord, ikaw talaga yung kasapatan ko sa mga panahon na ang dami kong kakulangan sa buhay. Amen? And this widow portrays or nagpapakita po sa atin na the same man and women na powerless, walang kakayanan. Pero, ang ginawa niya, kailangan niyang laging kumatok at manalangin. So, now let's look at this parable. Unlike other parable po, yung sa parable of the prodigal son, God is being compared to the father. But this one, this is a contrast. Hindi po kinukumpara ang Panginoon doon sa unjust judge. Sabi dyan, lacks vertical accountability, no care for men. Sabi dyan, blind to justice, move only by selfish exasperation. Kaya lang siya gumawa or nag-grant ng justice dun sa women. Bakit? Kasi nakukulitan na siya. Parang tayo minsan, di ba, pag may nangungulit sa akin, sa atin, sasabihin natin, ay sige na, pagbigyan mo na nga yan, naaalibadbara na ako dyan, paulit-ulit, pabalik-balik, nakakainis na. So, kaya mo lang siya binigyan ng hinihingi niya kasi nakukulitan ka na. So, ito po yung nangyari doon sa unjust judge. But this parable is not comparing God to the unjust judge or hindi niya pinoportray ang Panginoon. Dito po ipinapakita yung contrast. Kung itong unjust judge na to ay nagbigay ng justice doon po sa persistent widow, how much more our Lord na just, makatarungan po ang ating Panginoon. How much more our God who have care for men and women like you. Hindi siya kagaya nung unjust judge na walang pakailam sa tao. Ang Diyos po, laging may pakialam sa atin. Kung ang sarili niyang buhay, hindi niya ipinagkait sa iyo at sa akin, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano pa ba yung mga simpleng pangangailangan po natin sa araw-araw ang hindi ibibigay ng ating Panginoon? Ano lang ang hinihiling sa atin ng Lord? Tayo ay manampalataya. Let us learn how to wait. Let us learn to put faith to our God. At alam natin na ang Diyos sasagot hindi man sa panahon na gusto natin, pero sabi nga po natin, sabi ng Bible, ang timing ng Lord is always perfect. Ang kailangan lang natin is manampalataya na sa oras sa tumugon ng Diyos, that is the right time. That is the right season. So, ang Panginoon po natin, He is not blind to justice. Nakikita ng Panginoon ano ang kalagayan mo ngayon. Nakikita ng Panginoon even the deepest pain in your heart na hindi mo maibahagi sa iba. Alam ko may mga tao na parang hirap na sila, ang sakit-sakit na nang nararamdaman nila, pero hindi nila masabi. Pero alam natin that our God is an omnipotent God, all-powerful. He is an omniscient God. He is all-knowing, na kahit yung pinakatago-tago mong lihim na pain sa heart mo, alam yan ng Panginoon. And the Lord is not sleeping. Hindi natutulog ang Diyos para hindi niya makita. Hindi rin bingi ang ating Panginoon para hindi niya marinig ang mga panalangin mo sa puso mo. Kahit hindi mo yan sabihin, alam ng Lord yan. And the Lord will answer
in the right time, in the right season. Ang kailangan po natin is matuto tayong magtiwala sa proseso po ng ating Panginoon. One time po, um, sasabihin na naman ni Kyle, gagawin mo na naman akong sample, mama. Every time na lang. Kasi nung nag-a-apply siya ng work before, meron siyang dinicline na trabaho. Pero tanggap na siya. Baga, papasok na lang siya. Kaso may nag-offer ng medyo mas mataas na offer, syempre, so dun siya. Pero hindi pa sure. So sabi niya, i-grab na lang niya yung chance na maka-apply dun sa isang company na mas mataas yung sahod. Unfortunately, dinecline niya na yung dapat mag-start na lang siya. So, hindi niya na tinanggap. Nakahanap na ng ibang empleyado. Yung hinihintay niya, biglang nag-freeze hiring. So, ibig sabihin, hindi siya natuloy doon magtrabaho. Tapos sabi niya sa akin, mama, parang I regret na na parang down na down siya that time. Sabi niya, I regret na hindi ko sana tinanggap ko na lang kasi gusto ko rin naman mag-work doon. To comfort him, lagi ko sa kanya sinasabi, sabi ko, alam mo na, parte lang yan ng proseso. Baka may tinuturo lang sa'yo ang Lord. Pero for how many weeks and how many days, talagang very low yung kanyang emotion. Parang lungkot na lungkot siya araw-araw pag gising niya. Sabi ko, nak, di naman namin ikaw inuobliga na magtrabaho agad. Kasi parang gusto ko na talagang magkatrabaho, ma. Kasi gusto daw niya na, parang gusto niya naman niya na makabawas naman siya sa ganun siya eh. Makabawas siya sa gastusin, parang ganyan. Sabi ko, maghintay ka lang, nak. Kasi parte yan ng proseso to comfort him. Pero kahit ako bilang nanay, di ba, parang tayo, gusto naman natin mabigay talaga lahat. Makuha niya kung ano yung gusto niya. Pero true enough, mga isang buwan, matagal din, isang buwan mahigit yata, nakahanap naman siya ng panibagong work, yung work niya ngayon. And then yung trabaho na dapat ay natanggap na siya, na mag-start na siya, nandun yung classmate niya. Sabi niya, boy, buti na lang hindi ka natuloy dito kasi mahina daw benta, nagtatanggalan daw. Nagtatanggalan daw. Kaya sabi niya sa akin, doon niya na-realize, sabi niya, parang in-spare lang siya ng Lord na mas lalong mag-cause yun sa kanya ng ng pagkakaroon ng low moral, yung low moment. Kasi nga, kakasimula mo lang, tanggal ka agad. Diba? So, parang doon na siya in-spare ng Lord. So, at times po sa buhay natin, minsan parang may mga rejection sa buhay natin na sobrang low na yung natin, pakiramdam natin. Pero hindi natin alam, during that moment na feeling mo rejected ka, meron palang ginagawa ang Lord. Merong pine-prepare ang Lord na mas better kaysa doon sa akala natin ay maganda na. So again, we need to trust the process of God. We need to learn how to wait upon the Lord. At sabi nga po dito sa ating parable, lagi tayong kumatok, lagi tayong mag-seek sa presence po ng ating Panginoon. So, during our low moment, wag po nating kakaligtaan, meron tayong Diyos na matapat, meron tayong Diyos na makapangyarihan, meron tayong Diyos na kayang, yung dagat nga, kaya niyang hatiin sa gitna para makadaan yung mga Israelites. So, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi ng kanta, mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Bakit? Kasi walang mahirap sa'yo. Sa Diyos ay walang mahirap. Diba? So we need to wait upon the Lord and trust. Sabi po ni J.C. Ryle, a great evangelical bishop, he wrote this quotation that God's delay are not God's denial. He may test our faith, but He will never fail His covenant. Hindi po denial kapag merong delay. Tinuturuan lamang tayo ng Lord na maghintay at mas maging matatag yung atin pong pananampalataya sa Diyos.
So kapag araw-araw po tayong lumalapit sa Panginoon, ito po ay nagpapatatag po ng atin pong pananampalataya. Isaiah 59 verse 1 says, "Surely the arm of the Lord," ito po yung binanggit natin kanina, ang kamay po ng Panginoon ay hindi po maiksi para po tayo ay iligtas. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Jeremiah 32:27, sabi niya, "I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard to me?" Meron bang meron bang mahirap sa Panginoon? Wala. So we should place our total dependence to Him. Maging yung dependence natin hindi sa trabaho, hindi sa sariling kakayanan, kundi sa Panginoon. So if God possess, it is because He is doing deeper work in us before He does the work for us. So He is not holding out on you. He is holding you in a process of refining your faith. Talagang pinapatatag, mas inaayos yung atin pong pananampalataya. So like the persistent widow, let us be persistent and not give up. Kahit na matagal, kahit na mahirap. Kasi walang mahirap sa Diyos. So after Jesus taught us to always pray and not give up, in verse 8, sabi po doon, "I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on earth?" So when He started this passage po, sinasabihan na po ng Panginoon yung kanyang mga disipulo about His second coming and the preservation of saving faith. Bakit? Kasi persistent prayer is the core expression of genuine faith. Bakit po? Yung persistent prayer is expression of genuine faith. Kapag ang isang tao, wala kang tiwala dyan, kakausapin mo ba? 'Di ba? Hindi na. Minsan nga sa iyo kong kausap dyan, wala na akong tiwala sa mga pinagsasasabi niyan. Pakitanong yung katabi mo, may tiwala ka pa ba sa Panginoon? Kinakausap mo pa ba ang Lord? Sinong kinakausap mo, Jeff? Layo kasi mga katabi niya eh. So, kung talaga pong tayo ay nananampalataya and we want to preserve our faith to our God, to Jesus, kailangan po natin siyang laging kinakausap. At kinakausap po natin ng Panginoon, paulit-ulit na tinuturo po sa atin through reading of the Word, through prayer, through worship, through fellowship, and through sharing of the Word. Kasi kapag sinishare mo naman yung Word of God, naririnig mo rin kung ano yung sinasabi ng Panginoon po sa atin. So let us be persistent. It is easy to have faith when blessings are flowing. Totoo naman, di ba? Kapag masyadong masagana ang buhay, madaling magpuri sa Panginoon. Oy, praise the Lord. Ang Panginoon, wala na kaming makakain. Biglang ang Diyos ay nagpadala ng isang uwak. Ba't napunta yung uwak? Kasi during the time of Elijah, di ba, yung uwak yung ginagamit ng Lord para magdala sa kanya ng pagkain. But in our time, pwedeng biglang ang sabihin mo, salamat sa Lord, wala na kaming pagkain. Biglang nagkaroon pala na merong may birthday dun sa kapitbahay. Binigyan kami ng handa. Ayun, nakakain kami. Parang wala na, pero meron pa. Meron, di ba? So, meron palang ibibigay ang Lord sa atin. Ang kailangan lang natin, again, paulit-ulit, let us strengthen our faith in God. And one of its expression is prayer. Yan. So kahit na po, kaya to sinabi ng Panginoon kasi alam po ng Lord na darating yung time na marami po talagang paghihirap, marami tayong struggle na mararanasan sa atin pong buhay. Hindi porke naging Kristiyano ka na ay hayahay na ang buhay. Actually kasama po sa buhay ng isang Kristiyano, kasi sabi kasi dati, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, akala nila laging masaya lang. Pero ang totoo po, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, lagi-lagi, kasi kahit nakakaranas ka ng paghihirap, kahit nakakaranas ka ng problema, masaya ka pa rin kasi alam mo that you are in the hands of God. Amen? So,
Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay kasi alam mo na lagi kang may backup. Sabi ng Lord sa'yo, nandito lang ako, kasama mo ko. Nung mga time, sabi dun sa Bible, nung mga time yung footprints in the sand, isa na lang yung isang pares na lang ng paa yung nakikita na lumalaka doon sa sand. Bakit? Kasi bit na siya ng Panginoon. There are times in our lives na akala natin iniwanan tayo ng Diyos kasi parang nag-iisa na lang ako, parang walang nangyayari. But during that time, hawak-hawak, buhat-buhat ka na ng Diyos. Ang kailangan mo lang manampalataya na darating ka doon sa season, doon sa dulo, na ang Diyos sinagot na ang mga panalangin mo. Amen? So let us be persistent. Let us continue to seek God. Huwag tayong manawa, huwag tayong huminto na manalangin. Kung ang panalangin mo, Lord, ang tagal-tagal ko nang pinapanalangin yung nanay ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, na makasama ko sila sa panambahan, parang ang hirap nilang dalahin. Huwag kang huwag kang manghinawa, huwag kang mapagod na ipanalangin sila. In our Bible study po last Friday, yung isang kasama namin sa Bible study, isa po yun sa pinagpe-pray namin. Pinagpe-pray siya nung isang kasister natin na lagi namin kasama. Sabi niya, alam mo dati kapag ini-invite ako nung isang sister nga, lagi daw niya sinasabi, ay wag mo na ako isama dyan. Okay na ako. Ganon daw yung sinasabi niya, okay na ako. Pero ngayon, kasama na natin siya sa church. Medyo matagal lang yung proseso ng pag-iintay kasi for how many years? Parang 3 years na nagbo-Bible study kami or inaabot niya yun. Ini-invite niya, hindi niya madala. Until one day, siya na mismo yung nagtanong na magjo-join sa church. So yung panalangin natin at times, it is a seed of faith. Akala natin walang nangyayari, pero in reality, meron nang napuproseso doon po sa puso ng mga tao na tinataniman natin ng salita ng Diyos. Amen? So wag tayong mapagod. Let us be persistent. Amen? Ano ba ang panalangin nyo? Pakitanong nga yung katabi mo, ano bang pinapanalangin mo? Sabi niya, secret. Secret, akin na lang yun. Baka malaman mo pa. Huwag mo na i-secret para may katulong kang manalangin. Dalawa na kayo. 'Di ba? Mas ano yun, mas powerful daw yung prayer na may kasama. 'Di ba? So, sa panahon po natin ngayon, as I mentioned earlier, marami pong injustices. Sabi natin, yung Senate natin, yung even the executive branch, yung Congress natin, actually, kahit nga sa barangay level, may problema na di ba? And there are times in our lives na parang sinasabi natin, ang hirap mong ipagtanggol Pilipinas. Parang yung iba, ang dami nang nagpaplano, nalilipat na lang sila ng ibang bansa. Kasi nga, parang wala nang pag-asa ang Pilipinas. Pero again, the Bible says, may pag-asa. Kailangan lang nating maging persistent sa atin pong pananalangin at sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Sino maraming bayarin? May pag-asa. Hindi Bombay. Kasi may time po sa buhay natin, kapag tayo ay nainip sa atin pong pag-iintay sa katugunan ng Panginoon, we are doing it our way. 'Di ba? Minsan, ang tagal ito na lang gagawin ko kasi ang tagal-tagal. Nakalimutan nating maghintay. At ang mga taong hindi naghihintay, yun po talaga yung mga napapahamak. Let us continue to wait upon the Lord. Kahit na matagal, intayin mo ang Lord ang gagawa ng paraan. Kasi kapag paraan na po natin ang ginawa natin or ang ginamit natin, dyan po talaga yung mga times, i-allow ng Lord na gawin mo yung paraan mo. Pero nandoon din yung consequences kapag hindi po tayo natutong maghintay sa Panginoon. And in my case, ako rin hindi rin ako natutong maghintay Sabi ko rin, Lord, hindi ko siya kayang alisin sa buhay ko. Wow, may ganon. Di ba? Pero buti na lang napaka-gracious ng Lord. Yung hindi maayos na buhay dahil sa aming kakulitan sa paggawa ng hindi maayos ay inayos naman po ng Panginoon. But there are consequences po sa buhay natin kapag we do things our way. So kaysa ma-experience po natin yung consequences, let us experience the power of our Lord.
Let us be persistent in prayer and let us wait. So again, prayer is the outward proof that we truly believe God, that God is a rewarder of those who seek Him. Prayer is the ultimate declaration of our faith or our total dependence on God. So paano po natin to i-apply? So as we close, I want to speak directly to those who are exhausted. Sino po ito yung pagod? Laging pagod. Pagod na pagod. Ang dami talagang pagod. Oo, sabi nung isa kanina, ilang taon, wala pa siyang 30, gusto na daw niyang mag-retire. Oo, pagod na pagod talaga. So perhaps you have been praying na makapag-retire ng maaga. So parang ang prayer niya, Lord, payamanin mo na ako. Maaga pa lang para makapag-retire na ako. Pero again, sa panalangin po natin, sa pagsik natin sa Lord, let us always seek the will of God. Baka naman hindi will ng Lord na mag-retire ka ng maaga. Pero malay mo, baka will din ng Lord, hindi ipag-pray mo na lang din. Diba? So, oo nga. Ako rin gusto ko rin mag-retire ng maaga. Gusto ko na lang maging lola. Ay, pero wag mo na ngayon. Pero wag mo na ngayon. Oo. Medyo tagal-tagalan mo pa ng onte kasi mag-intay ka muna sa Lord. 'Di ba? Wait for His timing. Baka naman sinabi ng anak ko, mama, parang ngayon na yung time. Ay, parang di ko pa narinig sa Lord. Ayan, napasama pa yung pagtuturo ng ano. So, intayin po natin kung ano yung tugon ng Lord kahit na mahirap. Because God is listening, He cared, and He will answer. Minsan lang, kasi minsan pinipilit lang talaga natin kung ano yung gusto nating answer. Let us always be sensitive doon sa message ng Lord sa atin. Kasi minsan, sinagot naman na talaga ng Lord yung panalangin mo. Sabi ng Lord, no, wag yan. Eh kaso tayo, ang gusto nating sagot ay, yes. Lord, yes. Eh sabi ng Lord, no, wag yan. May pinaprepare ako na iba para sa'yo. Lord, yes nga, please. Para tayong bata, di ba? Sige na ma, please. Isa lang. Isa lang. Tapos sumakit yung ngipin. O ayan, isa lang. Di ba? Pero ang Lord, hindi po siya kagaya ng tao. Mas best po ang gusto ng Lord sa atin. So as we close, Luke chapter 18 is specifically speak for us. First, ano po yung dapat nating gawin? Let us correct our view of God. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay hindi siya kagaya ng judge na unjust. Ang Diyos po natin ay makatarungan. So let us remind our soul that He is our Abba Father. He knows what you need before you even ask Him. And His heart toward you is fundamentally good. So, lagi po nating tandaan na ang Diyos ay sapat sa atin at yung kasapatan na yon dahil po ang Diyos ay makatarungan, hindi po niya yon ipagkakait sa bawat isa po sa atin. Second, let us renew our persistence. Kung napagod ka ng panalangin or kung wala ka ng time sa panalangin, do not let the enemy convince you that your unanswered prayers are lost. Kasi yan talaga ang gusto po ng kaaway ni Satan. Gusto ni Satan mawala yung ating connection sa Panginoon. Gusto ni Satan mawalan tayo ng pag-asa. But the book of Revelation tells us our prayers are gathered in golden bowls as sweet incense before the very throne of God in Revelations 5:8. So not one word is wasted. Wala pong nasasayang sa mga ipinapanalangin po natin. Lahat po yan ay naririnig po ng ating Panginoon. Not one tear is forgotten. Lahat ng luha na inilabas ng mga mata mo, alam po yan ng Diyos. Third, let us guard our faith. Guard your faith. Prayer is the vital oxygen of saving faith. If you stop praying, your spiritual life begins to suffocate. Kapag hindi na po tayo nananalangin, unti-unti, parang sabi mo, bukas na lang ako mag-pray, nagpe-pray pa naman ako. Tapos kinabukasan sabi mo, bukas na lang ulit ako magpe-pray, parang wala naman nangyayari. Hanggang later on, hindi ka na nagpe-pray. At kung hindi na tayo nagpe-pray, kung ang prayer po ay oxygen ng ating pananampalataya,
anong mangyayari sa atin? Mamamatay na yung ating pananampalataya. So let us not forget to pray. So in the end, do not lose heart, do not faint, keep asking, keep seeking, and keep knocking. In short, let us keep praying. Ayan. So the true judge is perfectly just. Our Father is infinitely loving, and His deliverance will arrive at the exact moment to bring Him maximum glory for our maximum good. So purihin po natin ang atin pong Panginoon. Let us give our praise offering po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagpalakpak. So last Sunday po, ito yung, hindi ko po ito napansin, pero acronym pala to, yung ASK. ASK. Ano yung ASK? Let us ask, let us seek, and let us knock. So let us always ask, let us always seek, and let us always knock. In short, let us always pray. Let us keep praying kahit na anuman po ang sitwasyon ng ating buhay ngayon. Because parte po ito ng ating pananampalataya. Yung mga panalangin po namin, yung mga pag-iyak po namin, Panginoon, at alam po namin, O God, because that is what you have mentioned, Lord God, in your word, na hindi po nasasayang, Panginoon, yung bawat salita, yung bawat pagluha, Panginoon, na amin pong ginagawa every time we pray. But then, O Father, we pray, O God, patuloy lamang, Lord, na turuan mo po kami, na patuloy na magtiwala, O Diyos. Mas patatagin mo pa, Panginoon, yung amin pong pananampalataya, Lord God, especially in this trying season, O Father, na parang sa tingin po namin at times, Lord, walang pag-asa. Parang sa tingin po namin at times, Lord, wala na po kaming magagawa, O God, or parang wala nang magbabago, Panginoon. But then, Lord, thank you for reminding us, O Father God, that you are a powerful God and nothing is impossible with you, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, yung may kakayanan, Panginoon, na kumilos, Lord God, sa sitwasyon, Panginoon, ng amin pong bansa, sa sitwasyon, Panginoon, ng amin pong economy, Lord God, even, Lord, in our personal situations, O Father, ikaw rin po, O Diyos, yung may kakayanan na kumilos. Father, kung ang bawat, kung meron man po kami, Panginoon, sa kalagitnaan na ito, Panginoon, na nangangailangan, Lord, ng kagalingan, O God, we pray, Lord, for your healing power to touch her body or his body, O God, and grant his or her, Panginoon, yung kagalingan na nagmumula po sa iyo. Even, O Father, kung meron man po sa kalagitnaan namin, Lord, nangangailangan, Lord God, financially, Lord, pambayad ng mga bills, O God, pangbayad ng mga pangangailangan, Lord, sa araw-araw, and at times of her life, O God, parang umiiyak na siya kasi hindi na po niya, Panginoon, alam yung gagawin niya. Lord, thank you for reminding us that you are always at our back, Panginoon, and you are always, Lord God, willing to carry us, Panginoon, in times, Lord, na hirap na po kami, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, kung meron po sa kalagitnaan namin na nanghihina yung pananampalataya, Lord, teach us, Lord God, to trust you more. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord God, na pinipili na po namin gawin yung ways namin and not to wait, Panginoon, sa kalooban mo. Father, forgive us. And this morning, O Father, dalangin po namin, muli mong pagtibayin, Panginoon, yung amin pong pananampalataya sa iyo, yung amin pong pagsunod sa iyo, aming Ama. Hayaan mo, Lord, na mag-umapoy muli yung amin pong buhay panalangin. Nahanapin ka namin, Lord, pagising pa lang namin sa umaga. Because that is what you want us to do, Lord God, to seek you first above anything else, Lord. At times, Lord God, pagising pa lang namin, ang iniisip na namin yung mga anxious thoughts, Lord God, yung problema na kinakaharap namin. But then, oh Father, teach us once again, Lord, to maging dependent po kami sa iyo, Panginoon, na ibigay po namin sa iyo, Lord God, yung lahat ng mga alalahanin namin, because you are the God who cares for us. Hindi ka natutulog, hindi ka po
Walang pakialam sa amin sapagkat ikaw ay Diyos na may pakialam, Panginoon. Father, this morning, help us, Lord God, to recommit ourselves to you, O God. Panginoon, ikaw po yung nakakaalam ng estado ng puso namin. Ikaw po yung nakakaalam ng estado ng relationship namin sa'yo. Kung humahanap pa ba kami sa'yo, or kung umaadan na lang kami ng church just the sake of saying, Panginoon, na nasa church kami, Lord. Yung focus namin, ibalik mo sa'yo, Panginoon. Help us to go back, Lord God, to our first love. And help us, Lord God, to go back to the first time, Panginoon, na na-encounter ka namin. And we truly rely on you, O Father. Yung truly, Lord, sinurrender namin sa'yo lahat. Thank you, Lord. Mahal na mahal mo kami. And this morning, Lord God, we recommit ourselves, Father. Sa'yo po namin muli ipinagkakatiwala yung buhay namin. Touch our hearts, O God. Alisin mo, Panginoon, anumang pangamba sa amin pong mga isip. Alisin mo, Panginoon, lahat ng pag-aalala, lahat ng pag-aalinlangan sa puso namin. Replace it, O God, with a genuine faith, Lord, to you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Wala ka pong lalampasan, O God, sa oras na ito. You know the deepest pain that we have in our hearts, O God. At ipinapaubaya po namin ito sa iyo, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, na napapagod po kami, Lord, teach us to wait once again. Teach us to persevere, Panginoon. Teach us, Lord God, to be more persistent, O God, to be more patient, Lord. Even yung pananalangin po namin sa mga mahal namin sa buhay, na nais po namin makakilala sa iyo, Panginoon, hindi po kami titigil na manalangin po para sa kanila, O God. Until you do something, Panginoon. Until we reach the part, Panginoon, na kasama na po namin sila nananambahan sa iyo, O God. For, Lord, nothing is impossible with you. At ikaw po ay matapat na Diyos. Kapag sinabi mo, Panginoon, gagawin mo. Hindi ka po kagaya ng tao na kapag nangako, pwedeng mapako. Ikaw, Panginoon, kapag nangako ka, alam namin, Lord, na ito ay gagawin mo. Hayaan mo lamang, Lord, na matuto po kaming maghintay. Mas patatagin mo pa, Panginoon, sa amin pong paghihintay, mas maging matatag pa, O Diyos, yung amin pong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagtagpo mo sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya na ngayon pa lamang, Panginoon, ay amin na pong tinanggap at patuloy na tatanggapin, Panginoon, mula po sa iyong trono. And particularly, Panginoon, yung faith, Lord God, yung turuan mo kami, Panginoon, na mag-decide sa araw-araw, Panginoon, na ikaw po yung piliin namin. Thank you, Jesus. Father, this morning, I release your 100-folds of blessings upon each of one here, O God. Upang tunay nga, O Diyos, hindi lamang, Panginoon, kami maging mabiyayaan mo, Lord, kundi kami rin po, Panginoon, ay maging biyaya, O Diyos, sa mga tao sa paligid namin. Continue to renew our hearts, yung alignment namin sa kalooban mo, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name. Panginoon, salamat po, O God. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang amin pong mga buhay. Maluwalhati ka, aming Diyos Ama. At tunay nga, Lord, na yung buhay po namin, truly maialay po namin 100% para po sa kaluguran ng pangalan mo. We thank you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen.